Yan, ganito siya pag akay aalis at papasok. Lalambing naman ng baby ko eh. Dito naman ang baby na yun. Mainit pa naman baby. Hindi ka pa pwede lumunas. Dito lang yung pogi ng baby ha. Dito lang yung pogi ha. Dito na yung kakalate ha. Step ka na naman no. Puyat ka na naman eh no. Pagdating mo kanina, gaganon-ganon yung mata niya. Hello po. Hello. Pasok na ang mami ko. Iwan ako dito. Mamaya na ulit. Dito naman ang mga ate eh, no? Kiss na mami. Kiss na. Kiss na mami, mahal. Ayaw mag-kiss. Ganyan din po ba kahirap ang inyong mga baby iwanan kung kayo ay papasok? Ay nako, araw-araw parte ng buhay namin yan kung paano kami magpapaalam ng maayos na hindi umiyak yung aming baby Samsam. Ngayong araw na ito nga ay nag-ikot-ikot na naman kami para magbigay-bigay ng flyers, pero syempre hindi pa pwede na sa gitna ng daan. Pasimple mo lang gagawin yan para hindi kayo makapag-violate ng batas dito. At syempre, sinama na din namin na magtingin-tingin ng iba't iba. Talagang sobrang init ngayon. Painit na ng painit. Akala ko bumaba na yung temperature, pero hindi pala. Nagpahinga lang ng kaunting araw. Ngayon, sobrang init na ulit. Pakaramdam ko hihimatayin ako pag ako hindi nakainom ng tubig eh. Hanap tayo ng tubig. Ligo na sa pawis. Grabe. Kami nag-iikot-ikot, namimigay nito, flyers. Ay, Diyos ko, grabe. Ganyan umiikot ang aming buhay dito sa Abu Dhabi. Pagdating naman ng gabi, may tumawag naman kay Mr. ang aming bossing na kailangan daw maglagay ng router. O diba, may part-time pa nga siya. Kailangan na nga niya magkabit dahil hindi umaabot ang wifi connection dun sa isang partition at ilang tenants na niya ang lumayas dahil sa hina ng internet connection nila. Alam niyo po dito sa abroad, yan lang talaga ang buhay namin. Kapag walang internet, wala na kaming buhay. Lalong-lalo na sobrang init sa labas, hindi ka makapaglakad-lakad o makapaglibang-libang. Kaya ang pinagtutuunan ng pansin ay internet. At mga katulad dito mga videos na napapanood ninyo at iba't ibang klase ng mga tips, lalo na dito sa mga ads and reels na ganyan. At syempre, kasama na dyan yung mga games nitong mga boys. At talaga namang ako'y hangang-hanga dito sa aking asawa sa galing magkumpuni ng mga ganitong klaseng gawain. Hindi lang yan, gumagawa din ito ng partition. Ito nga, hindi ko talaga maintindihan kung paano niya itong naisip na ipalusot itong mga wire na ito. Papasok doon sa kisame, palusot doon sa isang partition. Abay, talaga namang nakaka-proud na magkaroon ng ganitong klase ng asawa. Kahit na nga dapat ipagpapahinga na niya at pinag-i-enjoy niya yung sarili niya during his off, ay eto sinasamahan niya pa ako dito sa aming mga part-time na ganito, sa mga hanap buhay namin dito. Nakatuwang ko talaga siya sa lahat ng bagay. Ganun din sa gawaing bahay, nakukuha pang magluto niyan, maghugas ng plato, maglaba at marami pang iba. At kailanman hindi niya ikinahiya yan. Marami nga nagsasabi sa akin, may kapatid pa daw ba ito? Eh, sabi ko maraming kapatid, kaya lang, take na silang lahat. O diba? Pag ako, ipinamigay ko pa ito mga kapatid nito, mayayari ako sa aking mga hipag. Lalo na nga, natagpuan na daw nilang kanilang mga forever. Parang kami lang. O diba? Road to forever na to.
At dito naman sa aking mga pag-video, sa aking mga FB post, dito sa mga reels, sa mga mini vlog na ito, sobrang suportado naman talaga niya ako. Minsan nga nawawala na ako ng pag-asa dahil sa sobrang dami rin naman ng mga napapanood natin ay halos hindi na napapansin yung iba. Kaya halos tumigil din ako ng kung ilang buwan. Pero dahil sa dami naman naglalabas ang videos kung paano sila sumasahod ng napakalaking halaga, kung paano sila nagbibigay ng aliw sa mga nanonood, sabi ko, sige na nga lang, babalik na lang ulit ako sa pag-vlog, sa pag-upload ng mga videos, sa paggawa ng mga mini vlog, dahil bukod sa gusto kong kumita, talaga naman nga first love ko ito. Ang bumalik sa media industry, kasama na ang pagpunta dito sa mga ganitong klaseng larangan. Bagamat naiwan ko ng ilang taon, talagang doon pa rin ang punta ko. Sabi nga nila, first love never dies. Yun at yun pa rin ang rumbo ng utak mo. So ating makikita mo na may mga kasamahan ka na nag-upload din ng mga ganitong klaseng videos. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam yung nagbibigay kami ng mga tips, nagsishare kami ng aming mga kaalaman, at minsan nga parang naiisip ko pangalawa na lang kung kami ay kikita. Sobrang laking tulong po sa amin yun. Pero alam niyo po kung ano yung napufulfill sa amin bilang content creator, yung aming first love. Katulad nga nito, first love ko talaga yung paggawa ng ganitong klaseng mga vlog at yung pagbabalik ko rin sa media industry na sana soon ay matupad ulit, dahil miss na miss ko na po ang paggawa ng mga news at pagre-report, pagbabahagi ng mga makabuluhang bagay na makakatulong sa bawat isa sa atin. Kaya naman, abangan nyo po yan dahil niluluto pa rin po natin yan. At sana talaga, ipag-pray nyo po na muli ako makabalik sa media industry. At sana po, huwag kayong magsasawa na panoorin yung mga videos namin na katulad dito. Kita nyo naman kung paano niya ginawa ng paraan. Yung pagkakabit ng router sa dingding dahil wala nga silang estante. Tingnan nyo naman kung gaano kagaling yung aking mister. Ang ginawa niya dito, nilagyan niya lang ng tornilyo yung gypsum board, tapos ikinabit niya na doon. At kung paano niya yan binutasan, napakagaling. Talagang pinahanga niya ako nung gabi na yun. Nilagyan niya lang ng tape, tapos nilagyan niya ng marker at ikinabit sa dingding. O, diba? Presto! Nagkaroon na siya ng lagayan dito sa dingding at nilagyan. Pansamantala lang naman yan habang wala pa siyang stante dyan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Hanggang sa muli!